Hello! Hi, good morning. Good morning! Magandang umaga po. Hello Anong po. pangalan po nila? Ano po? Ay, pusang gala. Hindi pa nag-isipan ng pangalan. Ang dada yung pangalan sa mundo eh. Okay lang. Ano? A-N-N-E? Parang ganon. Yes po. Ilang taon na si Ann? 32. 32. Asan ka po ngayon, ma'am? Nasa Cavite. Cavite. Anong ginagawa sa buhay ni Ann? Isa po akong GCOO. Ano? VCOO? Ano yun? GCOO po, Grandchild of the Owner. Ah! Okay. Grandson of the owner, tama. Grandchild po. Grandchild of the owner. Yes. Yes po. So kumbaga ikaw parang nepo baby sa legal na paraan, parang gano'n. Medyo, pero nagpa-part-time naman ako. Okay. Nagpa-part-time ako. Ganun. Ano ka pala, lumaki ka sa isang privileged life. Not that much. Ano naman, siguro kaya. Kaya. Gano'n. Nakakakain ng free time. Ano ba yung ano ma'am, ano ba yung negosyo ninyo? Meron kaming trucking, meron kaming nagbibenta kami ng mga variety things. Tapos meron kaming building. Gano'n. Nakakatuwa na pag may mga grandparents or magulang tayo parents na who practically paved the way para yung generation of poverty matigil na. Yes po. Yes. Pasalamat talaga ako doon na yung grandparents ko, they really worked hard para yung mga anak niya at That's yung mga grandparents, mga grandchild niya is maging maayos. That's yung good. ano. That's good. Teka lang, naalala ko last time, I don't know guys kung naalala nyo to, there was a caller na apo ng may-ari ng hair care. Di ba Pagoda ba yun? Apo siya. You remember this? Parang, do you remember that? No, tama, di ba? May naging caller ako eh. Cuticle, tama di ba? O apo din. Alam ko nag-promise sa akin, bibigyan ako ng pangtanggal ng ingrown nun, di ako binigyan eh. Hindi pa pinapadala. Di charot lang. Anyways, yung cuticle, tama eh, parang acetone, something like that eh. So, ikaw yung isa sa mga, nakakatuwa pag may mga mayamang kilala ako, no? Kasi parang iba ang mundo ng mayaman eh, no? Hindi naman kami super yaman. Nakakakain kami ng 3 times a day. Nakakakain kami kung saan namin gusto. That's good, no? Kumbaga kaya niyo mag-rasons ng hindi tinitingnan yung presyo ng menu. Minsan, ganun. Pero kasi, my grandparents really worked hard para may angat yung buhay nila. Hindi naman sila lumaking mayaman or may kaya, pero they really worked hard. Bata pa lang nagtinda na yung lola ko. And until mga siguro 60, basta more than senior citizen na siya. That's good. Nagtitinda pa rin siya. That's Ganon. good. That's nice. Anyways, Sure. tayo, Ann, magkausap tayo because so last June 26, I broke up with my cheating ex or cheater ex. Okay. How long were you together? As boyfriend, girlfriend, 3 months. But before that, 2 months, almost 2 months kami as fun buddy. Ano? Fun buddy. Alam mo, narinig ko na yan. Hindi ko alam na palasak na pala yung term na yan, no? Actually, marami siya sa app na connected kay IG, yun, parang ganun. Okay. So for 2 months, you were having sex without any commitment, and then you decided to take it to the next level. Question: when you were doing that fun buddy thing, wala kayong commitment to another people?
Ako wala. Pero I knew from the very start or from the moment that we met, meron siyang nililigawan. Kasi malakas yung instinct ko na, why are you texting me instead of just chatting me in IG? Ganun. Okay. And then, after namin ng first round, doon na siya umamin na may nililigawan siya. Okay. Hindi ako magpapaka-plastic dito ha. I will tell all. Kasi this is the last time that I will make kwento about this. Okay. I can appreciate that. So, 2 months of no label and then, bakit nag-decide kayo na magjowa if he was courting another girl? Nung time na yon is dahil alam ng family, especially the ate of that girl na kino-court niya, talagang opposed sila dito kay Guy. I didn't know na I'm ganun sorry. pala yung I'm sorry. story. Say that again. That part. Alam nung Nung family and especially nung ate ni girl na kino-court niya before na hindi maganda yung ugali niya. Na yung pala ay cheater na siya even before. Okay. And So you're even telling me hindi siya gusto ng family members nung nililigawan niya. Okay. Yes. Ba't di mo lang sabihin ng ganun ang labo ng kwento mo? Sorry na. Sorry. Gulo. Tapos, so are you saying that dahil hindi siya sinagot ng babae, that's why ikaw yung pinili? Hindi naman. Actually, dito, tumigil siya eh. Tumigil siyang manligaw kasi yung girl, nagkakaroon na siya ng parang, paano ba gagawin ko? Ganun. And then I told him na parang, uy, alam mo, mahirap yung pinagdadaanan niya. Kasi bata pa siya, tapos parang nilalabanan niya yung family niya for you. And we know for the fact na tama yung ate niya na you did things before na hindi deserve nito ni girl na nililigawan mo ngayon. That's coming from the fun body, no? Yeah. That's a little bit hypocrite, don't you think? Parang meron kang may vested interest ka dun eh. Hindi naman. Pero medyo siguro. Oo, hindi na ako magpapaka-ipokrito. Pero kasi, rinig ko sa boses ni girl na nahihirapan na siya kasi nandun ako habang nag-uusap sila eh. Oh. Ganun. Okay. You're practically the reason why the ate was warning the sister, no? Ikaw. Women like you around. No, you are. Hindi ako You are. Women like you around this guy. Yeah. Yes, you are. I think oo. I was part talaga. Yeah. Okay. Tapos? And then after niya actually while pa nangyayari na yung sa amin and then may nililigawan siya, tong si Guy tumikim din pa ng iba. Naka-office mate niya. Habang nililigawan niya yung babae at habang may nangyayari sa inyo, meron pa siyang ibang kinakarir. Na isang beses lang daw nangyari. Okay. So naging 3 kami at some point. How did you find out about the other girl? Umamin siya sa akin, pero doon kay girl na nililigawan niya, hindi niya inamin na may may naka-fun, ganon. Lately na lang nalaman ni girl from me na remember this time, gina sabi niya, gina pero ganito, nangyari. Ganon. Tapos, that was Feb, and then, naging kami official March 11. Why? What was the turning point? I mean, you have all the recipes not to be together. Bakit naging kayo pa? Kasi, dito, nung time na January and then Feb, he was there with me on my, lowest time of my life.
He was there. He saved me several times sa mga moments na sobrang down ako and pasuko na ako. You are not Nandun answering siya. my question. I could have sent you my cousin. Does not qualify para maging jowa mo ang lalaking kalaro mo lang at alam mong may ibang binabanatan. Sorry for the term. I understand. It's not the answer to my Ah, question. Hindi ko rin, pero mahal ko na kasi siya nun eh. Kahit na ang But, daming but red flags. yeah, but you were aware that kumbaga, Yeah. okay. I'll stop there. All right. I'm aware. I'm aware. Okay. Yun. So, tapos, while, nasa relationship kami nung time na sinagot ko naman siya, nakita ko naman na genuine siya, na love niya ako, ganun. Despite na alam ko naman na nagkaroon ng history, nangyari din talaga sa amin, ganyan. Pinagbigyan ko pa rin talaga si Boy. And then, May 17 came, I saw pictures of him, his mom, and the girl habang nasa bahay. Okay, Hindi si girl na naniligawan niya. Ibang girl to. Okay. Si girl na, Wait lang. So, May 17 mo nakita yung photo. What day kayo naging magjowa? March 11. Okay. So, kumbaga 2 months into the relationship, you saw that he was at home with another girl in the photo. Yes. And Okay. yung girl na yon is ex-live-in niya. And then, ang sabi niya sa akin, kaya daw nandun si girl kasi may kinuha lang daw sa bahay nila. Kasi nga, mag-ex-live-in sila. So, bakit nag-picture? Remembrance siguro. Kaya, Yung family ba ay do they have an idea or inkling about your existence or wala? yes, they knew kasi Holy Week, magkakasama pa kami ng mama niya, nagpunta kami Okay. na So Conte Maria. kumbaga na-integrate ka naman sa okay, I get. All right. Ganon. And then, tapos, nung nakita ko yun, that was the first time that I attempted na makipag-break sa kanya. Pero pinagbigyan ko pa rin. Okay. So, hindi ka nag-attempt. Nag-inarte ka lang. Yes. Medyo. Okay. Tapos, May 20, actually nilista ko na yung mga timeline kasi baka mamaya makalimutan ko. May 20, sabi niya is magpupunta sila sa swimming sa resort. Ang kasama daw is mama niya, papa niya, at siya. So, 3. And then, June 9, sobrang lakas ng kutob ko noon. Hindi ako makatulog, ganyan. Tapos, parang, gusto kong i-check yung account, yung TikTok account ni girl. Tapos, nakita ko, nag-post siya ng May 21 na nandun siya sa same resort na pinuntahan ni Guy. Baka naman nagkasabay lang sila. Pwede din. Pwede rin, di ba? Di ba? Kumbaga... Pwede. Alright. Tapos, sa sobrang lakas ng kutob ko, sabi ko, sige na, bahala na. Sabi ko, gano'n, yakin na ako. Drive na ako from dito. So sumugod ka. Yes, huta ako doon. I arrived there around 7 a.m. Talagang sinakto ko na tulog pa siya kasi naka-on yung location ko sa kanya eh. So makikita niya, makakapag-prepare siya. So pagdating ko doon sa bahay, nagulat yung mama. Okay. Tapos, meaning bahay yung resort? Hindi, bahay nila na talaga. Okay. Kasi June 9 na to eh. May 20 sila nagpunta. Tapos May 21 nag-post si girl. Tapos, so nung nagpunta ako doon, nagulat si mama niya, napatawag sa ate na nasa ibang bansa. Tapos yung papa, napauwi din kasi nakita yung sasakyan ko nakapark sa labas. Napatigil ng trabaho. Tapos,
Nung pumunta ka din ng siguro ganyan ka umaga, what was the entire intention? hulihin talaga. Okay. Makita talaga na magkasama sila doon. Mm-mm. Pero kasi, dito, hindi ko kayang yung biglang papasok ng kwarto. Siyempre, yun dito, kumbaga hindi ko bahay yan. So, kahit pa paano may respeto ako sa bahay ng ibang tao. So, ang ginawa ko, naghintay lang ako sa may tapat ng kwarto niya. Hinihintay ko kung ano magiging reaction niya paglabas. Then, ang nakakatawa, maliit. Dito, malapit lang yung distance nung mama niya at saka ng kwarto niya. Ang ginawa pa ng mama niya, tinawagan siya sa messenger instead na pumasok dun sa kwarto. Kasi siyempre pag pumasok sa room, the doors will be opened and Yes. open sesame. Ganun na yan. Okay. Yes. And then, dito, di sabi ko, mga 7:30, sabi ko sa mama niya, ay alis na po ako, iwan ko na po dito itong juice ng vape at saka Biscoff. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, ay hindi, sige, wait lang, hintayin mo lang, gigising din si Boy. Ganyan. So tinawagan ulit sa messenger. Lumabas na this time si Boy. Okay. So parang nakakatawa kasi payat si Boy. Pero pinagkasya niya pa ng mas matindi yung sarili niya para hindi niya mabuksan ng buo yung pinto. So, kulang na lang. patagilid yung Yes. Mas maliit. Kulang na lang doon siya sa doorknob lumabas. Kasi walang doorknob talaga. Butas lang pala ng doorknob. Kulang na lang doon siya lumusot. Tapos sabi ko, bakit ganyan ka lumabas? Kasi may upuan doon sa likod eh. Baka naman. Okay. Di, ang ginawa ko, umalis na ako. Pero nasend ko na sa kanya yung message nung una pa lang na bakit may ganitong post si girl, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, kasi niloloko ko lang siya na inaasar lang namin siya kasi hindi siya nakapunta sa ganyan. So, yung mga alibis, doon yung yung mga reasoning ng mga mga ganong palusot. And then I told him, sabi ko, sure ka ba na 3 lang kayong pumunta sa resort na yan? Hanggang sa dulo, sumagot siya sa akin ng 3 lang talaga kami. 3 lang kami, si mama, si papa at ako. Sabi ko, sure ka? Pupunta ako sa resort. Pumunta ako ng resort. Nag-drive na naman ako ng another 1.5 hour papunta doon sa resort. And then, guess what? Talagang 4 sila. Nandun sa resibo, 4. Buti binigay siya ng resort. Kasi di ba bawal ibigay yun eh. Hindi naman binigay, pero pinakita lang sa akin na, ma'am, 4 po talaga. Gano'n na, siguro nahabag na sila sa akin kasi nung time na yun, talaga yung itsura ko, stress na talaga. Pero bawal yun, bawal talaga yun. Yes, yes, PDPA. Pero, I think, kasi babae din yung mga staff eh. So, naramdaman nila na, I just want to know the truth. And then, hindi ko kinakampihan yung lalaki. I'm just saying, you can never, di ba? You can never justify the end. The end. The end does not justify the means. The means, yes. That's right. Okay. Tapos, tinawagan ko na si Guy. Sabi ko, sure ka pa rin ba? 3 lang talaga kayo, ganyan. Tapos sabi niya, oo, ganyan. Sabi ko, tinawagan ko siya. Tapos, sabi ko, 4 talaga yung lumabas dito sa resibo. Nandun yung pangalan mo, yung address mo, tsaka yung number mo. Sabi kong gano'n. Sabi niya, pwede namang ibang tao yung kasama ko nung time na yon. Pwede namang hindi siya. Sabi ko, talaga? Di sana sinabi mo sa akin kung ibang tao yun. Gano'n. Tapos, biglang sabi niya, kasi nung nandyan na kami, nandyan na din siya. Sabi ko, boy, wag mo na akong lokohin. Kilala ko tong lugar na to. Sabi kong gano'n. Mahirap sumakay dito ng commute. Sabi kong gano'n. It's either may private car ka o magtitiis ka ng commute. Sabi kong gano'n. At saka kung alam mo na hindi ako komportable, nakasama mo yung ex mo, di ba dapat sinabi mo sa akin? Hindi eh. Sabi kong gano'n. Nag-inom pa kayo. Sabi ko, hindi ko na alam. Universe knows what happened after that.
Sabi kong gano'n. I know you when you're drunk. I know you pagka nakakainom ka. What Sabi do you kong know ganun. about him when he's drunk? You know, he do things inside the bedroom. Ganon. Tapos, edi nag-aaway na kami. Tapos, nagda-drive na din ako actually pabalik na, papuntang hospital nun kasi nung time na yun dito. Anong kotse mo? Ano lang po, simple lang. Ano nga? Ito naman. Toyota Wigo. Ay, mabilis yan ha. Tapos, habang nagda-drive ako, biglang nag-message sa akin yung mama niya. Sabi niya, "Be, nakauwi ka na?" Tapos sabi ko, hindi pa po. Tapos tinawagan ko yung mama niya. Yung hindi ko naman nakita talaga face to face na magkatabi sila sa kwarto. Pero yung mama niya ang umamin sa akin na magkasama na sila sa bahay ulit. Nagka-live-in na sila ulit. Yes. And then, tawag dito, hindi ko naman pagkakaila na may nasabi din ako sa mama niya. Kasi hindi ko na alam eh. Hindi naman ako nanunumbat. Pero Ano sinabi mo sa nanay niya? Pag hindi kayo bas, bibilhin ko kayo! Di ba? Hindi ganyan yung boses ko. Hindi po ganyan. Ay, sorry. Kalmado naman po. Sabi ko sa kanya, "Tita, hindi po ba kayo natatakot sa karma?" Sabi kong ganun. Kasi po, may apo din po kayong babae. Ganito yung boses ko talaga ha. Kasi hindi ko na alam kung ano pang kulang eh. Sabi ko, hindi po ba kayo natatakot? Kasi po, pwedeng mangyari sa apo nyo. Yung ginawa ng anak nyo ngayon. Tapos, the same linya nung caller number 1 ng family niya, hindi kami nangingialam pagdating sa bagay na yan. Tama naman. Pero isang bahay, alam nila na may girlfriend, nandun ako, tapos sinayaan nila. And then, Ang tanong, girlfriend ba talaga ang pakilala sa'yo? Yes po, girlfriend talaga. Okay. Yes po. Tapos, tawag dito, nasabi ko pa na, tawag dito na, hindi ko na rin po talaga alam kung ano pa pong kulang. Ultimo nga po pagkain, inaasikaso ko po, ganun. Tapos may sinabi pa ako, pero hindi ko na sasabihin kasi masyadong, tawag dito, masyado na siyang, basta may something yung sumunod pa. Pero yun lang din yung thought nun, na parang akala nila nanunumbat ako, pero hindi naman ako nanunumbat. Hindi ko na lang kasi talaga alam ano pang kulang para gawin pa niya yun sa akin. And to think, tinolerate ng family yung bagay na yun. And to think, June 9 ko siya nahuli, June 9 ko napuntahan sa bahay, May 11 pa pala, lumalabas na ulit sila without me knowing. So, siyempre, alam ka naman ipaalam sa'yo. Ano ka ba? Without you knowing talaga. Anong sabihin sa'yo? Uy, Ana, magde-date lang kami, ganon? Ano ka ba? Sa hulog eh. Pero may 11 pa pala. Meron na akong nakitang video. May nagpakita sa akin ng video na magkasama sila. Akala ko anong video eh. Nakinabahan kami lahat dito. Titignan sana namin eh. Wala akong kopya nun. Sige. So tapos let's go back to June 9. So nakausap ko pa to si girl. Nakipag-usap pa siya sa akin. Sinabi niya sa akin na graduate na daw siya kay boy at hindi niya na daw babalikan. Okay. Pero inamin niya sa akin na nag-fun sila ng mga 2 to 3 times. Ganon. Nag-eat out pa kami ni girl, dinala ko pa siya somewhere, so sinakay ko pa siya sa sasakyan ko, ganyan. I bought her something to, parang, kasi nung time na yon parang biglaan lang kaming umalis ng malayo. Tapos parang sabi niya, nakapambahay lang ako, ayokong pumasok sa mall. Sabi ko, hindi, okay lang yan. Nakapambahay lang din ako, pero okay lang yan. Sige, na lang, para i-cover up yung damit mo kasi nahihiya ka. Ibibili na lang kita ng something. Sabi kong ganon. Tapos, grabe, mayaman talaga. Yun na gusto ko yan.
Mayaman, may kaya, may sinasabi sa buhay to, Brad. Hindi, ayoko lang kasi, ayoko lang Ah. kasi na parang parang mahihiya siyang lumabas ng sasakyan ko at hindi Mm. niya ako samahan sa restaurant kung saan nag-work din tong si Boy. Doon kami nag-eat out kung Mm. saan nag-work si Boy dati. Mm. Ayun. Okey. So tapos okay na kami, nagkaayos na kami ulit ni Mm. Boy at nag-promise kami, ay hindi kami nag-promise, pero napag-usapan namin na we'll try to work it out. Ganon. Mm. Both of us decided naman na parang let's work it out. If it's not gonna work naman, at least we tried. Parang ganon. Mm. Okay, sabi kong ganon. Tapos, yun pala, meron na naman akong video na nakita recently. June 12, Oh. lumabas na naman sila. Kasi ang nga sabi kailangan ng nilang babae, lumabas dahil araw ng kasarinlan. kalayaan. Kasarinlan, ibang Kasarinlan. tapos Tapos, yung pala, ang sabi kasi sa akin ni girl, aalis na din daw siya nung June 9. Nasaktuhan ko lang daw na pumunta ako doon at nahuli ko, ganyan. Pero paalis na din daw siya. So, I thought talagang aalis na. Tapos yung pala, may June 12, ay lumabas pa sila kasi meron akong video na nakita na magka-rides. Ganon. Tapos, recently lang din, nakita ko na merong pinost si girl sa My Day, June 21, na naghahalikan sila habang nasa basketball court. Bakit sila doon naghahalikan sa basketball court? Kasi after ng game ni Kuya, kasi siya daw ay supportive ex. Pwede namang sa dugout sila maghalikan. Ano ba yan? Hindi ko rin alam. Tapos, pero take note, June 26 kami nag-break. After ng trip namin from Thailand. Nag-Thailand ba kayo? Yes. Talaga. May Yung kaya. March 11. May sinasabi talaga to, mga kaibigan, ha? May sinasabi to, ha? Hindi po. Let me just clear. Yung trip namin ng Thailand, hindi ko yun sagot, ha? Pinanan ko lang yung kulang. Pero nagbigay naman siya. Magkano binigay niya? 2,500, ganon? Hindi. 14,000 naman. Okay. Sige, calculate nyo na lang kung kasya ba yung 14,000. Siyempre hindi. Yun ang round trip ticket. May pagkain, may transportation, may accommodation. Yes. So, ayun po. So you gusto ko probably na i-share. spent mga around 50 to 60,000 para mapunan yun. Hindi ko na ibibigay. Pero so dito, pinunan ko ang kulang. Kasi ganun naman sa partners, di ba? Kung anong kulang sa isa, pupunan nung isa. Ganon. Pero yung namin, yung Cebu trip namin, I think if my memory serves me right, I think 90% of the trip was my own money. Okay. Yun. Tapos, dito. So, June 26, nag-break kami. Pero hindi yun like parang simpleng break up. So pag uwi namin dito sa bahay, nakatulog kami, tapos kumain pa kami. Tapos habang kumakain kami, sinabi ko na sa kanya na between dun sa June 9 and until umalis tayo ako ng Thailand, alam kong magkasama ka na naman kayo ni girl. Sabi kong gano'n. Alam kong magkasama kayo nung time na tinanong kita kung nasaan ka, nag-brown out. Sabay na sabay kayo ng timeline. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya sa akin, alam niya naman daw na malalaman ko kasi mas matindi pa ako kay Detective Conan. Tapos ang sabi niya pa sa akin nung time na yon, so nag-sorry siya. Sabi niya pa sa akin, aalis din naman yan eh. Tapos, dito, after nun, so pinigyan ko na naman ng chance. So, nung pag-uwi niya sa bahay nila, tinry ko siyang i-trigger para malaman kung kanino ba siya talaga mas kampe. Kung sa akin o kay girl. So, tinrigger ko siya by doing a dummy account sa isang platform. Tapos, tawag dito, sabi niya sa akin, mas tinitrigger mo pa eh. Tapos biglang nag-live siya dun sa platform na yun. Then naririnig ko yung boses ni girl. So sabi ko, this is enough.
wala na to. Mm-mm. Break na talaga to. Mm. Ayun, wala na. Tapos na kami ng June 26 ng gabi. Mm-mm. And then, dito, marami pa nangyari. Nagka-postan sa Facebook, ganyan, nagkasagutan sa comment section, mga ganon. Maraming friends din akong nag-defend sa akin. Kasi, dito, syempre, fitting yun eh. Pero, sabi nga nung kabit niya, taste your own medicine. Kasi daw, because of what happened between me, si Boy, at saka yung nililigawan niya noon habang mag-fun buddy pa kami. Mm-mm. So parang, daw yun, karma daw yun sa akin. Ganon. Tapos, I posted them in Facebook naman. Pero I already have it removed and send proof to his previous work na he's using phone pa rin, doing live stream while on shift, which actually is against their company policy. So, you went that far. Yes, I went that far kasi talagang galit na galit ako eh. As in talagang galit ako, Papa Jack, and that's one of my lesson na don't do things when you're emotional or when you're mad. Yun ang lesson sa'yo ng lahat ng to? Hindi pa. Hindi lang. Hindi lang yun. Pero sa part na yun, talagang kailangan pala talagang pag-isipan mo. Pero I think there's a pros and cons of what happened about doon. Pero ano yung pros and cons? Ano yan? I think yung pros doon is nung pinost ko kasi si Guy, I think doon niya nalaman na na meron akong ganitong type ng behavior, kaya hindi niya na ako pwedeng balikan. Na-underestimate niya na meron akong ganong type ng persona. Na Ganon. Give me a word for that. Na kaya kong bumaba sa level nila para lang okay. Ganon. So, feeling mo nakakaangat ka, bumaba ka lang, parang ganon. Parang ganon lang. Sabi sa akin ng friends so, ko naisip mo, teka lang, ang taas-taas ko ha, teka, bababa nga ako sa inyo, parang ganon. Sabi nila sa akin ha, kasi ako, hindi ko naman na-realize agad yun eh, na kasi based daw dun sa mga timeline, mukhang tong si Boy ay talagang team niya na yan eh, na na magloko and then gamitin ka for something, ganon. Yun, so dahil doon, saka nakilala niya yung family ko, nakilala niya ako, and he also, I think, thought na hindi ko yun kayang gawin. Ganon. Tapos, maraming nangyayari talaga. And right now, I think, hindi na talaga maayos yung, namin, yung kahit maging civil, maging friends, hindi na rin talaga. Ayun. So, why did you want to share this with me? I mean, what is the point of this? I think I wanted to say na I actually learned the lesson na I learned to never ignore the red flags, to trust actions over words, and to never lose myself for someone else. Love should always come. You are a with little bit honesty. delusional to have those lessons and then remove yourself in the equation of being the toxic here and the red flag. You are the red flag here. Yeah. You have a delusional way of defining what decency is all about. Talaga ba? I worry for your grandparents. Baka pamanahan ka ng parte ng negosyo na may katangang taglay. Hindi ako into business actually. Nalulungkot ako that this is the way that you are telling me the story. Na para bang you are the victim here. You practically deserve the disrespect. I'm not saying that na dapat ulitin mo pa ito or you should have enjoyed it. But you practically set up yourself to accommodate the disrespect that you endured. Actually. Diba? Pumayag ka
nakikipagtalik sa isang lalaki na alam mong ugali niyang mangmanyak ng babae, ginawa mo as if, di ba, na wala nang ibang lalaki sa mundo, alam mong second choice ka niya. Matter of fact, third choice ka niya eh. Ginawa mo. You were contented with, kumbaga, a half-baked kind of commitment na bibigay sa'yo. Everything was set up, umpisa pa lang, to go wrong. And it did go wrong. It went wrong. Diba? I mean, I'm sorry, but Anne, you are 32 years old. You should have acted better. 32 ka na ate. Life is not a party when you're 32. You should start looking at life differently when you're 25 compared to when you're 25. It's no longer just a party when you're 32. That's right. That's right. Hindi mo, nanggigigil ako din Catering ko talaga yung ano mo, ha? Tama naman talaga na we started in the wrong foot. No, na, hindi yan eh. It's not how you started eh. Wala doon na mali. Hindi sa nag-umpisa kayo. Ang mali dito is your utter disrespect sa pagiging babae mo. You cannot ask from other people what you can provide yourself. Respect. Respect. Yeah. You can do better than this. Let's start there. I hope you do better than this one. Will you do better than this? Will you? Just like what I mentioned earlier, this is the last time that I will, No. bring... No. And this has nothing to do with the guy. Nothing to do with him. It has everything to do with how you value yourself. Kasi kung hindi mo babaguhin yung value mo sa sarili mo, he will not be the last guy who would want to be between your legs. He won't be the last guy. Maniwala ka sa akin, kaya kita padala ng 5 bukas. Teka lang, ba't may kilala akong 5? Wala pala akong kilala. Sorry. This has nothing to do with him. Practically nothing to do with him. This has everything to do with you. Basic decency. I know that you're feeling young and you're having fun. I get that. No? Huwag ka mag-alalaan. I'm not detached to... Kasi, mga kaibigan, nasa Pilipinas tayo. No? This is the real world. When you have resources, you can afford... Yun ang katotohanan eh. You can afford to commit 10 mistakes or 20 mistakes and you have a base to go back to and still, hindi ka maghihirap, hindi ka malulugi sa buhay, you can still flourish. Yan ang katotohanan ng buhay. That's the way, that's why you act the way you act. I get that. But you are 32. At some point, the party has to be over by now. Yeah. I agree. Yeah, thank you very much. That means something, no? Alam mo, problema dito, I hope I'm not... To a point, no, you are a little bit sheltered from consequences. Which is sad. Yep. Sheltered ka sa consequences. I hope you get to find better friends for you. Find yourself a better company. Kung may matitino kang kaibigan, maniwala ka. They will tell you differently. Meron naman ako mga friends na ganyan, na talagang sinabihan ako na exactly that's how you say it. And I'm actually starting it. It's just that right now, nandun pa rin talaga ako sa healing process because, mali ko talaga sa unang pa lang.
Pero nandun pa rin ako sa point na nag-heal pa rin ako, and I'm still moving on with the moments or the memories that I had with him before, which is choice ko naman yun eh, kasi Mhm. kung nasan man akong state ngayon, choice ko yun. Kung ano man yung naging decision nila, that's their choice. It's my choice na ito yung stage ko right now, and wala akong mabiblame na iba kundi sarili ko lang. Yeah. And right now, my choice is to really move forward and to make my life better than the choices that I've made before. That's good. Ayun. Well, right now, most importantly, I learned to choose my peace, know my worth, and walk away when I'm no longer valued. So, ayun, that is the biggest lesson that I've learned with the situations or the things happened to me. Okay. That sounded so good, but I hope it's not lip service. I hope you're not trying to convince yourself with just, Hindi naman. good. Day by day, I always find ways to make myself better, little by little, kasi hindi na ako pwedeng ganito every day. Like hindi ako pwedeng lugmok every day. Hindi ako pwedeng laging magpapakaguto, magpapakalungkot, magpapakain sa lungkot. So, choice ko talaga kung ano man yung kung ano nasa akong stage ngayon. And right now, I choose to be better. Wala naman akong wala akong ibang paraan na dapat, or wala akong ibang dapat gawin kundi make myself better. Kasi nagkamali ako eh. I need to That's also good. forgive myself for the choices that I've made before. That's right. Na hinayaan ko yung sarili ko na i-devalue ko yung sarili ko for for those things na ginawa ko. Kasi more than anything else, it's myself na dapat kong hingan ng pasensya. Kasi sabi ng friends ko din talaga, na when you devalue yourself, people will also devalue you. That's how they will see you, and that's how they're going to talk you. If you're taking yourself for granted, they will also take you for granted. Ganun lang yun kasimple. Yun na din yung sinasabi nila. And hindi ako papayag na nandito lang ako sa stage na to or sa situation na to. Hindi ako papayag. Kaya I will make myself better from the things that I've done before. Okay. Nakailang fubo ka na? Marami naman napapadyak. Okay. Pero, You know why I'm asking? Hindi ko. You probably have made the same statements before when some of those failed, no? Yes. So, anong pagkakaiba nito? Di, syempre, mas, tawag dito, this time, I'll be wiser with my decisions. And I'll take care more of myself. Love myself better this time. Kasi Pag ikaw ay nagkaroon ka ng STD, maniwala ka sa akin, magtitino ka. Nagpo-protection po. Doesn't matter. No. It's not. That's not absolute. Not Yes, absolute. Mm-hmm. Yeah. So, I'll really just make myself better. I'll redeem myself, from the things that I've done to myself before. Kasi, honestly, late bloomer talaga ako eh. So, late ko na na-experience yung mga bagay-bagay. So, kaya this time pa lang ako naging, para ba? Tama ba yung word na wild? Or naging pasaway sa buhay maybe ko? the better word is cheap. I think. Yeah, it is. Ganon. Well, Yeah. let me be the first person to believe you that this time this is for real.
Mhm. Okay. Mhm. Yeah. I believe you. Mhm. I'm sorry, Sels. This time, let's make it better. Let's do it. Hindi na tayo pwedeng tanga-tanga. Just do better. All right? Yeah, I'll make it better this Okay. time. Hindi na ako pwedeng ganun, katulad ng dati. I'll value myself better this time. Call me when you're in better circumstances. Yep, I'll make everyone proud with my progress. Then we'll be rooting for you. Thank you so much, guys. I Mag-ingat, appreciate it. mag-ingat ka palagi, and I hope that sana talaga you're going to value yourself more, and kumbaga incongruence dun sa mga taong nagmamahal sa'yo ng totoo. How they value you. Yeah. Mhm. Yeah, tama. They took care of me, my family took care of me, and then ito lang yung ginawa ko sa sarili ko, diba? So, yeah. All right. Have a good one. Thank you so much, Papa Jack. Bye-bye, Ann. Bye-bye.